totoo lang, hindi ako kinakabahan pag nag-rally ang mga anti-Duterte. Alam niyo bakit? Ang rally ng mga Duterte supporters, napakahaba, napakatagal. Yung mga anti-Duterte rallies dito sa Pilipinas, hindi po yan nagtatagal. Max na siguro dyan 2 oras. Pag naging 3 oras yan, bonggang-bongga na yun. Bakit? Kasi bayad yun eh. Ngayon, ilang beses nang nag-rally ang mga Duterte supporters? At gaano katagal mag-rally ang mga Duterte supporters? Inaabot ng hanggang alas 12 ng gabi. Inaabot ng halos 1 buong araw. Ang rally ng mga anti-Duterte, Diyos ko po, 30 minutes lang yan. 1 hour, 30 minutes, ganyan. Pero may wall-to-wall coverage ng mainstream media. Barangay Fatima 1 SJDM Bulacan, Coalition Against Duterte China Rebel Group. Oh, ano to? Barangay ko yan eh. Ano gusto mong palabasin? Coalition Against Duterte China Rebel Group. Diyan address sila magkakaso. Alam ko. Kaya nga sabi ko dun sa speech ko, dahil napaka-intolerant nitong administrasyon na to sa mga nagkikriticize sa kanila, uubusin talaga nila kami. Look at what they did to SAS. Di ba si SAS nasa China pero gusto nila i-Interpol? Tsaka si Maharlika? Si SAS tinatrabaho na, kinasuhan na nga siya ni Shelo Magno eh. Di ba? Naalala ko talaga yung message ni Kiefer. That PRRD being in The Hague is something that is very personal to a lot of Filipinos. And this is not just Kiefer. And I think that's a very, very good thing for him to articulate that kind of thinking. PRRD being in The Hague is something that is personal to all of us Filipinos. Why? Because PRRD promised peace and order. He promised to stop criminality in the Philippines. And so, we voted PRRD in 2016 exactly to do that. You cannot imprison our president for doing what he promised to do because he has our mandate. And if you are telling us that he did something wrong, then you are telling all Filipinos we're wrong. You should all bring us to ICC because we wanted him to do what he said, whatever that is. That's very, very powerful words from Kiefer, no? May video pa nga yung yung nagpatay ng manok. Dinala niya doon sa bahay ni PRRD kasi birthday ni PRRD. Para asa yan, te? Ay, kanang para sa birthday ni... Para ihatag na ko kay Puan, sir. Tatay Digong? Opo. Tay, may manok ka dito tayo. Bisaya, tay. Kada birthday, magunya nga ako isa ginahatagan. Oh. Karoon lang nga birthday, ma'am, na wala pa siya diri. Yung mga ganung bagay, gagawin mo ba naman yun sa... yung mga celebration na ginagawa mo para sa mga taong mahal mo sa buhay. That kind of love and respect, and you, Bongbong Marcos, will never experience something like that. Tangina, kahit patay na lamok, kahit patay na lamok, patay na ipis sa bahay ko, hindi ko iaalay para sa birthday mo. Tangina mo. Hindi mo mararanasan yan, Bongbong Marcos. At lahat na sumusuporta kay Bongbong Marcos, mga putang ina yung lahat, markado na kayo sa amin. And if you're going to have any ambition to be elected as an officer, as a public official in this country, we will make sure that before you get any votes from us, you will have to explain yourselves kung ano ang naging partisipasyon ninyo sa pagpapadala kay PRRD sa The Hague. Magbabayad kayo. Every election, we are going to make that an election issue. A question that you have to answer before you get any government position. Kasi yung pagsuporta ninyo kay PRRD na makapunta sa The Hague, you're basically supporting lack of due process. You are supporting the transgression of our constitutional rights. So you will never escape that. And lahat ng mga Duterte supporters, this is something that you have to remember. Dapat laging tanong yan sa mga government official. Kapag ba political enemy mo, willing kang baluktutin ang batas? Ayan, mga ganon. 'Di ba? Kapag ba yung amo mo ay may sinabi na may in-order sa'yo, kahit alam mong baluktot ang batas ng pag-interpret niya, kahit alam mong ang resulta ng kanyang order ay pagbaluktot sa batas, susundin mo ba? Kasi ganun yung ganun yung nagiging ginagawa ng BBM-led government. Ganun yung ginagawa niya sa sistema natin. You know, it's not very easy to build a nation because you need to have
laws carefully crafted to respond to the needs of our nation, of our society, of the population, and it's one thing to implement it and understand. Just because they want to eliminate a political enemy, wala silang pake kahit baluktot na yung pag-apply nila sa batas, kahit ano na, wala silang pake for the sake of eliminating a political enemy. And yung mga ganyang klaseng diskarte sa buhay, yan po ang malinaw na kawalan ng prinsipyo sa buhay. At ang mga taong walang prinsipyo sa buhay, hindi nyo po dapat pinapahawak ng government position. Kasi ibebenta kayo niyan. Wala kang kwentang nilalang para sa kanila. Dahil pati yung foundation of our nation, they are willing to dismantle it. They're willing to crush it just to fit their political agenda. Mag-aminan tayo, okay? Mahirap talaga mag-organize dito ng rally. Kasi, for one, hindi naman talaga supportive yung mga local officials lalo na pag nalaman nilang maka-PRRD ka. Hello, sa Bulacan nga, nabili lahat ng mayor, lahat ng ano doon, lahat ng congressman doon nabili, na pumirma ng impeachment ni Inday Sara. Yung mga mayors din doon ng mga dating Duterte supporters, karamihan sa kanila nagbaligtara na din, di ba? So, mahirap talaga, dito talaga sa Metro Manila, sa Luzon in general, mahirap talaga pagka mag-organize ka ng rally na supportive of PRRD. Ang talagang birthday celebration is yung bonggang-bonggang motorcade. Grabe yung mga Duterte riders, galing to sa iba't ibang mga lalawigan. At ang astig talaga ng mga Duterte riders, walang kapaguran. Ang galing-galing nila, sobrang galing nila. Talagang pinaingay nila yung birthday celebration ni PRRD sa Metro Manila. So supposedly dapat sa liwasang talaga yun, liwasang Bonifacio. And these are the considerations when you are going to organize an event here in Metro Manila. Isa sa mga considerations dyan is where are you going to hold your rally, your mass gathering? Kasi may mga rules 'di ba? May mga rules kapag magkakaroon ng mass gathering, ng rally or something like that. Ang general rule dyan is that you really have to get a permit from the LGU. Kung ang pagdadausan ay public place, you will have to get a permit. Pero, nagkaroon na kasi ng rules na kapag ka sa Freedom Park mo gagawin ang rally, hindi mo kailangan ng permit. So ngayon, okay, sa Manila, ilan lang ba ang Freedom Park sa Manila? Okay, Metro Manila. Ito ang mga Freedom Park. Plaza Miranda, Plaza Dilao, Plaza Moriones, Liwasang Bonifacio. Yung Luneta Park, apparently, hindi pala siya Freedom Park. Sa San Juan, Pinaglabanan Shrine is a Freedom Park. Sa Valenzuela naman, yung park sa harap ng Valenzuela City Hall, Valenzuela's People's Park is also a Freedom Park. Yan po yung mga Freedom Park dito sa Metro Manila. Again, it's really very difficult to organize here. Simply because kalaban mo lahat ng LGU dito. Of course, they're going to say, ay, may rules, merong ganyan-ganyan, but they're really going to make it difficult for you. Ang example dyan ay sa Liwasang Bonifacio. Ang Liwasang Bonifacio po ay Freedom Park. Every time na nagkakaroon ng rally dyan, hindi mo kailangan mag-ask ng permit. Ngayon, nung nagbigay na ng schedule na merong ganap dyan sa Liwasang Bonifacio, anong nangyari? Biglang nag-declare ang mga anti-Duterte na meron daw silang rally doon. And they were given preference. They did what they have to do. In-inform nila yung munisipyo na meron silang event. Kaso nga lang, syempre, mas pinrioritize yung mga anti-Duterte. Okay? At pagkatapos, yung mga backup dancers na mukhang pinapaboran nila yung fact na mas nakakuha ng Liwasang Bonifacio yung mga anti-Duterte, nag-decide na sila para sabihin na cancel dyan sa Liwasang Bonifacio. And so, it left no choice dahil sinunog na yung mga nag-organize ng Liwasang Bonifacio rally ng kapwa nila DDS Kuno, they were left no choice but to decide ng another venue. So ngayon, even the permit na sinik nila sa Bonifacio Shrine dahil medyo last minute na nga yung Bonifacio Shrine, hindi rin sila pinayagan. So there is no choice but to look for another Freedom Park. Ano yung pinakamalapit na Freedom Park doon sa Bonifacio Shrine? Plaza Miranda po. Yung Plaza Miranda, katapat ng Quiapo Church. Ngayon, tingin nyo ba
pwedeng magkaroon ng massive rally sa harap ng Plaza Miranda? Siyempre hindi. Dahil harap yun ng simbahan. At pagkatapos, meron pang mga ongoing na misa. Actually, yung mga organizers dito, they took a really huge risk. So ngayon, pagdating sa Plaza Miranda, they decided because they cannot stay there and the job is really to celebrate PRRD's birthday peacefully. Wala pong intensyon ang mga organizers na makipagpatayan sa mga polis, okay? And so they went to Menjola, nag-march po yung mga Duterte supporters papunta ng Menjola. At syempre yun, i-coordinate mo sa mga parak yung mga yun. Ang daming tao nun. Iisipin mo yung safety ng mga yun. Ngayon, andito si Riz kanina, yung na-meet namin, bit-bit namin yun, yung dalawang senior citizen, yung parents niya. From Luneta, bit-bit namin yun, papunta ng Menjola. There were also a group of senior citizens who went to Menjola. Ilang oras ang nagstay. Nung papunta kami sa Menjola, ang dami doon mga PWD, tinutulak na ka-wheelchair. Wala pong intensyon yung mga rallyista kahapon kundi mag-celebrate lang ng birthday ni PRRD. Ngayon, there was an agreement between the policemen and the organizers ng kung sino man yung organizers kagabi, na the event is supposed to be finished by 8 p.m. Yung Menjola po, hindi po yun Freedom Park. Okay? Hindi po yun Freedom Park. At sa totoo lang, in-accommodate lang talaga yung mga Duterte supporters doon to conduct a rally up until 8 p.m. Wala po yung permit. It was an accommodation to do the prayer rally, the birthday celebration of PRRD, up until 8 p.m. We were there until 10:30, 2.5 hours after nung agreed time. At maginoon namang nag-usap yung kung sino man yung nagde-decide doon at saka yung mga police. At ito ay covered naman, ni-report ito ng mga yung sagutan ng organizer at saka nung police. Maginoon yung kanilang pag-uusap. At dahil may mga riot police na nga doon, ang gusto ng mga organizers is really to wrap it up at mag-uwian na after that. Pero yung mga tao ayaw magsipag-alisan. Nandun pa rin yung mga tao. And so, since yung mga tao ayaw magsipag-uwian at gustong ituloy ang programa, nagdiretso tayo sa Liwasang Bonifacio. Kasama kami doon, kasama kami nagmarcha pabalik ng Liwasang Bonifacio. So kung saan nyo man nakukuha yung mga kwento ninyo na iniwanan ng mga vloggers ang mga tao doon, ay hindi ko alam kung saan pek-pek nyo kinukuha yung kwento ninyo. Pero hindi nag-halusinate ng kung ano-anong kwento. Anyway, wala pong vlogger na nang iwan doon. Yung mga vlogger po doon, kasamang nagmarcha ng mga tao. Dahil ayaw nga mag-uwian ng mga tao. Pero hindi mo rin pwedeng i-risk yung pag-disperse doon sa mga tao na yon dahil maraming matatanda at PWD na nag-attend ng rally na yun. So ngayon, edi nagpunta na ng Liwasang Bonifacio. Sa Liwasang Bonifacio, inulan-ulan pa yung mga tao doon. Inulan-ulan pa yung mga tao doon, hindi rin sila nag-alisan. At siguro, nabawasan na lang talaga yung mga tao, no? Kasi pagod na rin talaga yung mga tao, eh. At kaya nga ako, sobrang shoutout talaga doon sa mga Duterte Riders, no? Yung mga Duterte Riders, mas maaga sila, sa karamihan. Kasi, nag-ride pa sila bago sila nagpunta sa Menjola. Yun ang katotohanan doon. O ngayon, another issue is, ginawa daw na platforma sa pag-rally, yung rally sa Menjola. Hindi naman po sa okay? Ginawa raw kasing campaign rally yun sa Menjola. Sige nga, yung mga nandun sa Menjola, tunog campaign rally ba yun? Sino ba yung mga speaker dun sa Menjola? Mga politiko ba ang speaker dun sa Menjola? Ang mga politiko po, nandun sa Paco Arena. Wala sa Menjola. So huwag kayong putang ina nyo. Okay? Alam niyo sa totoo lang, nakakapagod makipaglaban, pero mas lalo nakakapagod makipaglaban pagka merong kupal na nagpapa-hardcore pero hindi naman hardcore. 'Di ba? Ako sa totoo lang, I'll get any help. Kahit kasundo ko, hindi ko kasundo. Walang problema, I'll get any help. Pero yung puputang inahin ka sa magpa-blind item na ayaw namang magpangalan, ibang usapan yun. Ito pa yung malala. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga tao, saan
opportunity, dapat pinasok nyo na, ganyan-ganyan. Wala pong intention yung mga tao doon na manggulo. It's a birthday celebration. Wala pong balak yung mga tao doon na makipagbugan sa mga polis. For some reason, naisip nyo a bright idea na dapat sinugod na ang Malacanang. Bakit gusto nyo makulong kami lahat doon? Ba't yan sasuggest ninyo? Eh kung yun ang naiisip ninyo, ba't di kayo gumawa?